Hi Kat Home! Welcome back to my channel at Home at Eden, and magandang hapon sa inyong lahat. It's Christmas season now and ngayon ay panahon ng zucchini, and ang husband ko ay nagtanim ng zucchini, so marami kaming zucchini. Kaya ang gagawin natin ngayon ay, kasi nagsasawa na ako sa lagi na lang nilalaga o kaya piniprito ang zucchini, so nagkaroon ako ng idea na gawin ng iba ang ating zucchini at natutunan ko ito. And gawin natin mga ka-at-home, samahan nyo ako. Ito ay zucchini casserole ang tawag dito. Kaya samahan nyo ako ka-at-home. I hope ka-at-home samahan nyo ako hanggang sa huli ng video na ito. Ipakita ko sa inyo ang aking mga zucchini. So ito mga ka-at-home, yan. May tatlo tayong zucchini, medium. Ito yung mga ingredients. Meron tayong breadcrumbs. Ayan ang ating ingredients. 3/4 cup of breadcrumbs. And then meron din tayong parmesan. Yan, half cup of parmesan. And then meron din tayong all-purpose flour na ginagamit natin. Yan, itong all-purpose flour ko mga ka-at-home, meron kami nabibili na gluten-free. So, kung gusto niyo ng medyo healthy, gluten-free, all-purpose flour. And then, meron din tayong bicarbonate or baking soda. And meron din tayong olive oil. Kailangan natin ng olive oil. And then, meron din tayong onions. And then, meron din tayong 4 eggs. Yan, large of eggs. And then, meron din tayong pepper. Kailangan natin ng pepper and of course salt na pampalasa. And meron akong additional na cheese dito. Yan. And of course mozzarella. Yan. Itong mozzarella, additional ingredients mga ka-at-home para masarap. And of course kailangan natin ng basil or basil. Meron kaming tanim sa labas. Ka-at-home, samahan nyo ako, mamitas tayo ng basil. Yan. So everything in our house na lang talaga. So, kaya thankful ako sa asawa ko. Kaya samahan nyo ako mga ka-at-home hanggang sa dulo ng aking video na to. Kuha tayo ng basil dun sa labas mga ka-at-home. Samahan nyo ako. Medyo pa summer na dito sa aming lugar ka-at-home, kaya maaraw at mainit na. So, ito marami siyang tanim na basil. Kaya ang basil niya ay ginagawa niya rin na pag gumagawa kami ng tomato, kaya nagtatanim siya ng basil. Samahan nyo ako ka-at-home. Ayan ang basil. Ayun ang so kailangan lang natin ng kailangan natin itong dulo para hindi siya mamulaklak at home. So yan. At home ang basil. Yan. Samahan nyo po. Yan. Iba namumulaklak na. Yan. Ito na. Tama lang to. Pati lang to. Parang lang natin. Meron lang tayong aroma. So ito yung mozzarella cheese at home. And then the parmesan, ito yung basil na kinuha natin. And then the breadcrumbs, ito yung zucchini. And then 4 eggs. And then ito yung onions, all-purpose flour, and then pepper, and then baking soda, and olive oil, and the salt. So yan ang ating ingredients ka-at-home. Yan. Very simple. Alam nyo ba mga ka-at-home, ito talaga itong zucchini. So, natikman ko lang ito nung nasa Dubai ako. Ngayon, malapit na sa aming table ang aming zucchini. So, ito mga ka-at-home, unang-una, zucchini ay slice natin ng medyo tiny. Ayan. So, kung meron kayong ganito, pwede naman yung medyo, ito yung gagamitin nyo. Ayan. Ayan. Slice nyo lang siya. Wala yan. Slice hanggang sa mabubos yung zucchini. Babalatan kasi ang zucchini mga ka-at-home hindi pinabalatan. Ito ay sa Pilipinas kumbaga is parang upo. Filter ko lang ka-at-home. So alisin nyo lang to mga ka-at-home yung pinakauna. Pwede rin naman ka-at-home na slicing nyo na slice na maliliit na bilog. Yan. Pero ako mas prefer ko itong ganito. Diba? Para
kailangang busin kasi yung dulo niya isa sinalin. Hindi na rin naman natin kailangan yung dulo. Aside, lagay lang natin dito. Very easy lang itong recipe na to. Ayan. Healthy din yung mga katong. So, habang piniprepare nyo itong mga katong, mag-open nyo na yung oven nyo ng 180 degree. Madali lang to at home. Preheat kayo ng oven ng 180 degree. And then, pagsama-samahin lang ang mga ingredients. Then, hiwa tayo ng sibuyas at home. So, hiwain natin yung sibuyas. Medium lang yung sibuyas. So, ito lang ating ingredients. Madali lang siya. Kung meron kayong zucchini sa bahay, at home, yan, luto yung kayong upo, ganito rin gawin mo. Hiwain nyo lang ganyan ng sibuyas. Slice and then pour. Medyo maliit na sibuyas. Sabitin nyo lang. Yan. Dali lang yan. Kasi naubay na ako makatong sa ang ginagawa namin sa zucchini. Pinuboil namin. Nalagyan ko ng asin, at tubig, at saka olive oil. So, yun lang ginagawa ko. So, ngayon, gagawa tayo ng zucchini casserole. So, very easy lang ito mga katong. I-bake mo lang siya ng 55 minutes to 1 hour. So, yan. So, mix it together. Katong. Ito yung basil na kinuha natin kanina. Bango. So, i-slice mo lang din ng maliliit ng basil. Ito ay pampatanggal ng sarap at aroma. Ang kagandahan lang dito, mga katong, masipag yung asawa ko magtanim. So, ano mang ingredients namin, meron na. Pero kayo din mga katong, ma-encourage you to magtanim. Yan. Pagay nyo lang dyan. Mix all together. Gawin na natin ang itlog. 4 eggs. Patikin nyo lang siya katong. Itong itlog namin is fresh din. Kasi meron kaming chooks doon. Meron kaming nangingitlog na chicken. Kaya yan, nangingitlog na chicken. Patikin nyo lang katong. Pati-pati. Ito ay fresh egg din, organic. Kasi yung husband ko mahilig mag-farming. So yan. Thankful talaga ako. Meron kami mga pagkain na sa aming bakugan. Ganito lang gagawin natin ka. I-mix lang natin siya. So na-mix nyo na yung egg. Gagawin nyo, buhos nyo lang siya dito. Buhos lang. Lahat ng eggs. And then, lagay nyo rin ng breadcrumbs. Parmesan cheese. Push nyo lang din. And then the flour, all-purpose flour, push nyo lang din. Cheese na mozzarella, lalagyan lang natin ng konti. Kailangan natin yan dun sa ibabaw later on. And then, baking soda. Lagyan natin ng baking soda. 1/4 pepper. Depende na sa lasa nyo. And then salt. Lagyan natin ng salt at home. Yan ang masarap, may salt. So, 1 tablespoon of salt. Now, lagyan natin ng olive oil. 3 teaspoon of olive oil. So, mix it together. So, mix nyo lang siya. Mix together. Kasi yung zucchini ka at home, nag-water siya. So, yung breadcrumb, mix until it combine. Mix nyo lang hanggang sa ma-combine lahat ng ingredients at home. Yan na po yung itlog. Andiyan na lahat ng mga ingredients. So, they combine all together. Combine nyo lang. Naamoy ko na yung oven. Mainit na siya.
very easy lang to at home. And then after na ma-prepare mo to, pwede ka nang gumawa ng kung ano-ano. And healthy food din. Diba? Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, mga ka-at-home, pa-subscribe naman po. Please help me to subscribe to my channel. At kung nagustuhan nyo naman itong video na to, pa-like and subscribe and click the notification button para ma-notify kayo kung meron na kayong bagong video na abangan. And then, pa-comment na lang mga ka-at-home kung saan bansa kayo naroon, nanonood. Yan. So, ayan mga ka-at-home, na-mix ko na siya all together. So, kasi yun, hindi masyado yung zucchini kasi yung zucchini is nag-water. So, may olive oil na rin siya, lahat ng mix na dyan. So, ganyan lang siya ka-at-home. Kung gusto nyo na medyo salty, ilagdagan nyo yung salt. Pero sa akin, tama lang na konti lang. It's so easy. We combine na all the ingredients at home and ilalipat na natin siya sa ating casserole. So, ito na mga ka-at-home. Ito na, na-mix together ko na siya and then transfer natin dito. Ito yung lalagay natin sa para hindi dumikit. Ispesan nyo pala ng, ng olive oil yung itong casserole. Ayan. So, hindi pa naman huli ang lahat. So, I squeeze olive oil. Tsaka natin transfer. So, masubukusan to ng aking hubby kasi naluto ko na to one time para sa kanya. And he loved it. So, ngayon ko lang share sa inyo ang video na to para meron din kayo natutunan. Ayan na siya ka-at-home. Pantay nyo lang ng konti. Mag-iikuhan ng konti. So, ito na mga ka-at-home yan. Napantay ko na rin siya equally. And then ngayon, lagay natin ng konting cheese sa ibabaw. Spread, 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 spread. Spread. And konting parmesan cheese. Konting parmesan cheese. Ayan. And then, 1 tablespoon of olive oil again para dito sa ibabaw. Ang ingredients natin ka-at-home, 4 tablespoon of olive oil. So, yan. So, dito sa ibabaw siya. Ayan. Spread nyo lang siya. Okay! It's ready na! Ready na my zucchini casserole. Ito na nga mga ka-at-home, ready na siya. Nasa 180 degree. Ito na nasa ilalim. Like that. Yes. Set natin ng 1 hour. 45, 1 hour. Or 55 minutes. Ngayon, abangan natin ka-at-home kung anong magiging resulta ng masarap nating casserole. Mga ka-at-home, ready na siya, and luto na siya, and then, gonna see, tignan na natin ang ating niluto. So, yan, ang naamoy ko na ang sarap-sarap. Excited na akong tikman. At home. Wow. See? Wow, yum, yum, yum. I-cool down lang natin ng konti ka-at-home. Ayan na siya. Oh, yum, yum, yum. Excited na me. See. So nice, ka-at-home. So ito na ka-at-home, ang ating zucchini. Wow, tasty. Wow. Yummy. Tasty and that's our zucchini. Love it. For my part.
Happy is the perfect word to describe how I feel. When I'm with you, I'm at ease. I can let down my hair. We can be silly